Pagdating nila sa likurang bahagi ng bakuran ay namangha sila at kinilala ang ganda at karangyaan ng lugar, sinabi nilang mas malawak pa ito kumpara sa tirahan ng pamilyang Thousand Treasure Gold, at kilala ang pamilyang Joksa bilang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa 7 pangunahing pamilya ng banal na samahan ng makalangit na masama. Ang tanawin ay puno ng ilaw, tubig, at magagandang gusali na nagpapakita ng labis na kayamanan. Muling nagbigay ng puna si Hungarian at sinabing hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang hardin noon, at may tutumbas lamang ito sa mga hardin ng kaharian o ng mga dugong bughaw. Sumang-ayon si Sorayang at nagpahayag ng pagkamangha sa labis na kayamanan ng pamilyang Joksa habang nakatingin sa paligid. Sinalubong sila ng isang tauhan at ipinaalam na naghihintay na ang pinuno ng pamilya sa gazebo. Dagdag na sinabi ng tauhan na maaari nilang iwan doon ang lahat ng kanilang mga sandata bago tumuloy. Nagalit at halos sumigaw na si Hungarian dahil sa kahilingang iyon, ngunit agad siyang pinigil at pinatahimik ni Sorayang. Mariing sinabi nito na itigil na ang pagtutol at sumunod na lamang. Ipinaliwanag ni Sorayang na hindi sila naroon upang makipaglaban at nagtataka siya kung bakit galit na galit si Hungarian. Sumunod sila at ibinigay ang kanilang mga sandata, at nagpasalamat ang tauhan sa kanilang pagtugon. Sinabi ni Hungarian na naroon siya bilang punong tagasuri, at kusang loob lamang siyang nagpapakita ng paggalang dahil nasa teritoryo sila ng ibang pamilya. Sinabi ni Dampil na tungkulin niyang bantayan at protektahan ang punong tagasuri, at hindi niya maaaring ibigay at bitawan ang kanyang sandata anuman ang mangyari, kaya't humihiling siya ng pangunawa mula sa kausap. Sumagot naman ang tauhan na hindi maaaring payagan na may sinumang pumasok sa loob ng salo-salo na may dalang anumang armas. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas at makapangyarihang tinig mula sa loob ng gusali, na nag-uutos na itigil na ang paggawa ng gulo at abala sa mga mahahalagang panauhin, at iminungkahi silang ipasok na agad. Kasabay nito ay lumabas ang makakapal na alon ng enerhiyang kulay ube na bumabalot sa buong paligid at nagbibigay ng pakiramdam ng matinding kapangyarihan. Agad na sumunod at sumagot ang tauhan na nauunawaan niya ito at susundin ang utos. Sa kabilang dako, napagtanto at kinilala ni Sorayang ang lakas ng nagsalita. Sinabing ito ay napakalakas at matindi, at ang kanyang enerhiya ay sadyang matalas at matalim na damhin, na maaari nang maramdaman kahit pa hindi pa ito nakikita ng mata. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang sinusuri ang lakas. Habang nakatayo at nakaharap sa gusali, inisip ni Sorayang na tila mas mataas ng kalahating antas ang lakas ng pinuno kumpara sa kanya. Idinugtong pa niya na mas matindi at mas mabigat ang presensya at bigat ng taong ito kaysa kay Ji Wunwei, isang kilalang tao na malakas din naman. Habang dahan-dahang humahakbang at lumalapit ang kanyang mga paa sa sahig na nababalot ng parehong kulay na liwanag, nagpasya si Sorayang na hindi niya dapat maliitin at ipagwalang bahala ang kakayahan at lakas ng taong ito. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang isang malawak at marangyang bulwagan na puno ng mga matataas na tao at miyembro ng pamilyang Joksa. Lahat ay nakaupo at nakahilera sa magkabilang panig. Ang lugar ay maliwanag at puno ng mga mamahaling palamuti at tradisyonal na disenyo, habang ang mga bisita ay tahimik at nakatuon ang pansin sa mga bagong dating. Sa dulo ng bulwagan ay naroon si Hong Quan, ang pinuno ng pamilya, na ngumiti at nagbigay ng pagbati at pagtanggap sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hong Quan, ang pinuno ng pamilyang Joksa, at sinabing isang malaking karangalan para sa kanila ang pagdalo at pagharap ng punong tagasuri sa kanilang tahanan. Ang kanyang kilos ay magalang at formal habang nakaupo at nakahawak sa kanyang dibdib bilang tanda ng paggalang. Sumagot si Sorayang at sinabing siya naman ang may karangalang makaharap ang pinuno, si Hong Quan. Pagkatapos ay ipinakilala rin ng binata ang kanyang sarili bilang si Sorayang, ang pangalawang espesyal na tagasiyasat at pinuno ng panlabas na pagsusuri, at muling nagpahayag ng kagalang-galang na pagbati sa pagkakataong makaharap sila. Ang kanyang dalawang kasama ay nagulat sa ginawa ni Sorayang, habang siya ay nanatiling nakayuko bilang paggalang. Nakangiting sinabi ni Quan na labis na magalang at may respeto si Sorayang, at inamin na hindi niya alam kung paano dapat kumilos at tumugon sa ganitong antas ng paggalang. Nakaupo siya sa kanyang pwesto habang nakatuon ang pansin ni Sorayang, at sa likuran niya ay nakatayo ang isang tauhan na tahimik lamang na nagmamasid. Sumagot si Sorayang at ipinaliwanag na marahil ay magkaiba ang magiging pakikitungo niya kung naroon siya bilang ikatlong batang Panginoon ng Samahan, ngunit dahil naroon siya sa katungkulang punong tagasuri, nararapat lamang na kumilos at magsalita siya ayon sa kanyang tungkulin at posisyon.
Biglang tumawa ng malakas si Kwan at nagbigay ng kanyang puna, na tila sinasabi ni Sorayang na mas mataas at mas makapangyarihan ang katayuan ng pagiging ikatlong batang Panginoon kumpara sa pagiging punong tagasuri, at hindi karaniwang kumilos ng ganito ang sinumang may ganyang antas. Dagdag pa niya na tila totoo ang mga nabalitaan tungkol sa katapangan at kahusayan sa sining ng pakikidigman ni Sorayang, na siyang dahilan kung bakit siya kinikilala bilang pinakamahusay na alagad ng banal na samahan. Matapos ang palitan ng pananalita, sinabi ni Sorayang na doon muna siya uupo at nag-utos na maghanda ng upuan para sa kanya. Agad na sumunod si Dumpil at sumagot ng magalang na parang tinatawag siyang batang Panginoon, habang nagsisimula ng ayusin ang pwesto. Nagtanong si Kwan kung bakit sa malayo pa uupo si Sorayang sa halip na lumapit at umupo sa tabi niya, kung saan naroon ang mga mararangyang upuan at mesa. Sumagot naman si Sorayang na ang pagpupulong na iyon ay para lamang sa mga usaping opisyal at tungkulin, at walang ibang layunin. Dagdag na sinabi ni Sorayang na uupo lamang siya sa tabi ni Kwan kapag natapos na nilang talakayin ang lahat ng kailangang usapin. Nakaupo na siya sa inihandang lugar, tuwid ang likod at nakaharap ng diretso sa pinuno. Nagulat at namangha ang mga matataas na tao at miyembro ng pamilyang naroon, at sa kanilang isipan ay kinikilala ang tapang ni Sorayang sa pagtanggi at hindi pagsunod sa paanyaya ng pinuno. Napansin din nila na biglang bumigat at tumindi ang tensyon at pakiramdam sa buong paligid, na tila anumang oras ay may magaganap na hindi inaasahang pangyayari. Sumagot si Kwan at sinabing nauunawaan niya ang ibig sabihin nito, at iminungkahi na sila ay magsaya at magpalipas ng oras pagkatapos nilang matapos ang lahat ng usapin, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay inisip niyang katawa-tawa at hindi katanggap-tanggap ang pag-uugali ni Sorayang, lalo pat napakabata pa nito upang magkaroon ng ganyang lakas at ugali. Sa kabilang dako, naintindihan din si Sorayang ang tunay na kaisipan ng kausap, at kanyang napagtanto at kinumpirma sa sarili na ganoon nga ang pakay at tingin ni Kwan sa kanya, na siya ay minamaliit at itinuturing na mababa. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit matalas ang kanyang paningin na nakatuon sa pinuno. Muling binigyang kahulugan at pagsusuri ni Sorayang ang ugali ni Kwan, na naniniwala at nag-iisip na gaano man kalakas at kahusay ang sinuman, basta't mas bata ito sa kanya ay laging mas mataas at mas nakahihigit ang antas at halaga niya. Kinilala niyang karaniwang kaisipan ito ng mga matatanda at walang kaibahan si Kwan sa ibang matatanda na makikita kahit saan man. Habang nakaupo ng tuwid at nakapokus ang isipan, kinilala ni Sorayang ang pagkakaiba ni Kwan sa ibang matatanda. Sinabi niya sa kanyang sarili na bagaman mayroon itong karaniwang kaisipan, natatangi ito dahil tunay na makapangyarihan at mayroon ding sapat na kakayahan at kahusayan upang tumugma sa kanyang katayuan. Dagdag pa niya na wala naman siyang dahilan upang magreklamo dahil ang mismong kahinaang ito at paraan ng pag-iisip ng kalaban ay magagamit niya bilang sandata laban dito. Kasabay nito ay ibinagsak niya ang isang nakapulupong kasulatan at sinabing naroon ang ulat na naglalaman ng mga pangalan at bahaging kailangang siyasatin, at inanyayahan ang pinuno na basahin ito. Sa halip na tanggapin ito gamit ang kamay, gumamit si Kwan ng kanyang kapangyarihan at lumutang ang kasulatan patungo sa kanya, na may kasamang matinding enerhiyang kulay ube na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Nagulat si Sorayang sa nakita at nanatiling tahimik habang pinagmamasdan ang pangyayari. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Sorayang na gumamit ito ng kapangyarihang magpakilos ng bagay sa malayo, at hinala niyang ginawa lamang ito ni Kwan upang ipakita at ipagmalaki na mas malakas at mas nakahihigit ito sa kanya. Binuksan at binasa ni Kwan ang nakasulat, at seryosong sinabi na sa loob ng daang taon, ang listahan at kaayusan ay nanatiling pareho at hindi nagbabago ayon sa kanilang napagkasundoan. Nagsalita pa siya na hindi na niya kailangang makita at basahin pa ang iba, ngunit bigla siyang natigil at napahinto sa kanyang sinasabi habang tumitingin ng mabuti sa nilalaman. Hindi makapaniwala si Kwan sa kanyang nabasa at napabulong ng isang salita ng pagtataka at pagdududa habang nakatuon ang lahat ng pansin sa kasulatan. Ang kanyang mga mata ay lumaki at puno ng pagkamangha habang muling binabasa ang mga nakasulat, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hinarap niya si Sorayang at mariing nagtanong kung totoo ba ang lahat ng nakasaad doon, kung sadyang ganoon nga ang nakatakda at nakasaad sa utos. Biglang gumalaw ang isang tasa sa ibabaw ng mesa at mabilis itong gumalaw patungo kay Sorayang. Hinarap siya ni Sorayang at nagtanong kung ibig ba nitong sabihin at paratangan na siya ay nememeke at gumawa ng huwad na dokumento. Agad na humingi ng paumanhin si Kwan at sinabing wala siyang balak gumawa at mag-isip ng ganoong bagay, at tinanggap na tama at tunay ang mga ito.
Sa kanyang isipan, kinilala ni Kwon ang kahangahangang kakayahan ni Sorayang na nagawang igalaw ang mesa at ang tasa ng sabay at sa isang iglap lamang, sinabi niya na ang antas ng kapangyarihang magpakilos ng bagay sa malayo ay higit pa sa kanyang inaasahan para sa isang taong kasing bata pa lamang nito. Muling nagpatuloy si Sorayang at ang nakasaad, na ayon sa kasulatan, ang mga sangay at bahaging kailangang siyasatin at suriin ay ang mga bahaging kabilang at nasa ilalim ng pamilyang Joksa. Sinabi ni Sorayang na ang lahat ng sangay at bahaging nabanggit sa kasulatan ay kabilang at sakop ng pamilyang Joksa, habang hawak niya ang isang tasa habang nagsasalita, at ang kanyang pananalita ay malinaw at diretsahang tumutugon sa nilalaman ng dokumento. Galit na nagreklamo si Kwon at nagtanong kung inaasahan ba siyang tanggapin at aprobahan ang ganyang uri ng utos at pasya. Sumagot si Sorayang at mariing sinabi na dapat sana ay mas mahusay at maayos na pagpapalaki ang ibinigay ni Kwon sa kanyang anak. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na si Hong Yong-un ay inabuso at ginamit sa maling paraan ang kanyang kapangyarihan at pribilehiyo bilang ika-4 na batang Panginoon. Idinugtong niya ang kanyang tanong kung ano naman ang ginawa at naging tugon ng buong pamilyang Jokso noong panahong ginagawa at inaabuso ng anak ang kanyang katungkulan. Nagtanong si Kwon kung ibig bang sabihin nito ay pinananagot at pinapasan nila ang buong pamilya para lamang sa mga ginawa at kasalanan ng isang tao. Sumagot si Sorayang at sinabing kung iyon lamang ang dahilan at layunin, ay hindi sana siya ang ipinadala kundi ang pinuno ng hukuman ng batas at parusa. Muling nagtanong si Kwon kung sino at ano ang kayang gawin ng taong iyon laban sa kanya, na siya naman ay pinuno ng isang dakilang pamilya. Pinaalalahanan siya ni Sorayang na lumilihis na sila sa paksa at dapat lamang na mga kinakailangang bagay ang kanilang pag-usapan, kasabay nito ay makikitang kumukulo at gumagalaw ang likido sa loob ng tasa kahit hindi naman ito hinahawakan at ginagalaw ni Newman. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang sasabihin habang patuloy na kumukulo at naglalabas ng mga bula ang likido sa tasa, ang lakas at enerhiya ay damhin sa bawat paggalaw ng nilalaman. Sa isipan ni Kwon ay kinilala niya ang kahangahangang kakayahan ni Sorayang na nagawang pakuluan ang tubig nang hindi man lang ito nahahawakan, napagtanto rin niya na ang antas ng pagkontrol nito sa sarili at pangkalahatang enerhiya ay nasa pinakamataas na antas, at mas mahirap at mas mataas ito kumpara sa simpleng pagpapagalaw lamang ng bagay sa malayo. Hinarap muli ni Sorayang si Kwon at nagtanong kung bakit niya inaakala na walang kakayahan at kapangyarihan ang pinuno ng hukuman ng batas at parusa upang gawan siya ng aksyon. Idinugtong pa niya na tila naniniwala si Kwon na wala siya sa ilalim at sakop ng samahan, at paalala niya na ganoon ang ipinapakita ng kanyang pananalita at kilos. Muling pinaalalahanan ni Sorayang si Kwon tungkol sa katotohanan ito. Ipinahayag ni Sorayang na ang pamilyang Joksa at ang iba pang mga pamilya ng 7 pangunahing pamilya ay bahagi ng banal na samahan ng makalangit na masama, at ang bawat isa sa kanila ay itinuturing na sangay at bahagi ng buong samahang iyon. Muling binanggit ni Kwon ang sinabi na sa loob ng daang taon ay nanatiling pareho at hindi nagbago ang mga nakasaad ayon sa kanilang napagkasundoan, ngunit mariing tinanggihan ito ni Sorayang at sinabing hindi iyon maituturing na isang formal na kasunduan, kundi ito ay pagpapasensya at paggalang lamang. Idinugtong pa niya na hindi dapat malito at isipin ng iba na ito ay isang ganap at pantay na kasunduan. Sinabing hindi sila kabilang sa pangunahing at karaniwang grupo, kundi sila ay bahagi ng samahan ng masama. Idinugtong pa niya na kung si Kwon ay naghahanap ng taong may kasunduan at kasamahan, ay hindi sana siya ang naroon sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkainis, at pinagpawisan ang kanyang noo. Humiling si Sorayang ng kooperasyon mula kay Kwon sa buong tagal ng kanilang pagsusuri at paglilitis. Sumang-ayon si Kwon at kinilala ang sinabi ni Sorayang na totoo at wasto. Ipinaliwanag niya na sila ay isang organisasyong bahagi ng banal na samahan ng makalangit na masama, at nagsilbi na sila at sumuporta sa samahan sa loob ng maraming daang taon. Idinugtong pa niya na bagaman totoo ang lahat ng iyon, marami pa ring mga bagay ang kanilang napagkasundoan at napag-usapan ng magkasundo sa paglipas ng panahon. Nagtanong siya kung hindi ba ang pagpapasensya at paggalang ang dahilan kung bakit kinikilala at binibigyan ng kalayaan at autonomiya ng samahan ang kanilang mga gawain at pamamahala. Nagpahayag si Kwon na sa halip na umasa lamang sa iba, ay kanyang sasagutin at kakausapin mismo ang pinuno ng banal na samahan upang malutas ang buong isyu at hindi na magtagal pa. Sinabi rin niya na maaaring tumagal ito ng ilang araw, ngunit hinihiling niya na maintindihan ito at maging matyaga si Sorayang. Sa kabilang dako, napansin nila Dumpil at Hungrian na nais nitong lutisin ang lahat ng usapin sa mapayapang paraan at walang dahas. Kinilala rin nila na ito ang tamang uri ng tugon at kilos na dapat gawin ng isang pinuno at namumuno ng isang malaking pamilya. Biglang tumawa ng malakas si Sorayang at nagpahayag ng pagtanggap at pagsang-ayon sa sitwasyon. Sa isang iglap ay binagsak niya ang kanyang tasa sa ibabaw ng mesa, na nagdulot ng tunog na nagpahayag ng kanyang pagtanggap at pagpayag sa mga nangyayari.
Sa huli, nagtanong si Sorayang kung alam ba ni Kwan kung bakit siya ang pinili at ipinadala ng Panginoon ng masama sa halip na ang mga taong mas may karanasan at sanay sa ganitong mga usapin at gawain. Sinabi ni Sorayang na siya ang Samaira at nagpabagsak sa panganay na anak ni Hong Kwan sa ilalim ng dahilan at pangalan ng pakikipaglaban para sa karapatang magmana at mamuno. Ang mga naroon ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig, habang idinugtong pa niya na ginawa niya iyon dahil ang anak ni Hong Kwan ang unang nagtangkang pumatay at magdulot ng masama sa kanya. Muling nagtanong si Sorayang kung nauunawaan na ba nila ang tunay na dahilan kung bakit siya ang ipinadala at kung bakit ang pamilyang Joksa ang ginawang una at pangunahing target ng pagsusuri sa lahat ng iba pa. Ipinaliwanag niya na layunin at utos iyon ng Panginoon ng masama, na nais nitong maging matapang, matindi, at diretsahan ang kanyang kilos at pamamaraan sa gawaing iyon. Nagtanong si Kwan kung kailangan ba talagang maging ganoon katindi at matapang ang kanyang pamamaraan at pagkilos. Sumagot si Sorayang at nagtanong naman kung ano pa ba ang inaasahan at inaasam nitong mangyari kung hindi iyon ang gagawin niya. Idinugtong pa ni Sorayang na inaasahan ba nitong makalusot at makaiwas lamang siya sa lahat ng ito gamit ang kanyang matalas at mapanlinlang na pananalita habang minamaliit at kinukutya ang isang batang punong tagasuri. Sa pagkakataong ito ay puno ng galit at puot ang mukha ni Kwan habang binibigkas ang titulo ni Sorayang na parang isang sumpa, ang kanyang mga mata ay lumaki. Biglang sumigaw ang tauhan ni Kwan at mariing sinabi na lumalampas na ito sa hangganan at batas, kahit pa siya ay may katungkulang punong tagasuri. Inidagdag pa niya kinilala ang katotohanang sinabi ni Kwan na ang pamilya ay tunay at tiyak na bahagi ng banal na samahan ng makalangit na masama. Ipinagpatuloy ng tauhan ang kanyang sasabihin na sinasabing ang pinuno ay mayroong napakataas at dakilang katayuan at antas, na walang sinuman ang makapantay at makapagsabwat sa kanya maliban lamang sa mismong Panginoon ng masama, ngunit bago pa man matapos ang kanyang sasabihin ay biglang may lumipad at tumama sa kanya na nagdulot ng sugat at pagdugo sa kanyang mukha. Malinaw na ipinaalala ni Sorayang na ang usaping iyon ay sa pagitan lamang niya bilang punong tagasuri at ni Hong Kwan bilang kinatawan at pinuno ng pamilyang Joksa. Ang mga basag na piraso ng gamit ay nakakalat sa sahig bilang ebidensya ng lakas na ipinamalas. Sinabi rin niya na hindi ito lugar para sa mga tagalabas at ibang tao na makialam at sumali sa kanilang usapan. Makikita ang takot at gulat sa mukha ng tauhan habang may dumadaloy na dugo mula sa kanyang sugat, at muling pinaalalahanan siya ni Sorayang na wala siyang kinalaman at hindi siya dapat nakikialam. Tumingin ng diretsahan si Sorayang at nagbabala na minsan lamang siya magpatawad, at kung hindi ito pakikinggan at igagalang ay gagawa siya ng aksyon at tatapusin ang buhay ng sinumang hamarang ayon sa kanyang sariling pasya at kagustuhan. Ang paligid ay nabalot ng kulay pula at matinding enerhiya. Sa kanyang isipan ay puno ng galit at mura si Kwan habang nakamasid lamang, pagkatapos ay mariing sinabi ni Sorayang na susuriin at babasahin niya ang lahat ng kasulatan at dokumento noon din at doon mismo sa harapan ng lahat. Mahigpit na nag-utos si Sorayang kay Kwan na ipatawag at utusan ang kanyang mga tauhan na dalhin doon ang lahat ng talaan at kasulatan ng kanilang samahan sa loob ng nakalipas na 3 taon. Binigyan niya ito ng kalahating oras upang maisagawa ang utos, at nagbabala na kapag hindi ito nasunod sa itinakdang oras, ay ire-report niya ang sangay na ito bilang hindi karapat-dapat at kulang sa pamamalakad. Ang mukha ni Kwan ay puno ng galit at pagkayamot habang nakikinig, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod dahil sa bigat ng awtoridad ni Sorayang. Sa kanyang isipan ay nagtataka si Kwan kung paano nagkaroon ng ganyang katapangan at talino ang isang binata na kasing bata pa lamang niya. Pakiramdam niya ay tila nakikipag-usap siya sa isang matandang politiko na nakakita at nakaranas na ng lahat ng bagay sa mundo. Inamin niyang minaliit niya ito dahil sa edad, ngunit mula pa sa simula ng kanilang pag-uusap ay hindi na niya nagawang mangibabaw at magkaroon ng kontrol sa daloy ng usapan. Mula sa labas ng malawak at marangyang gusali, narinig ang utos na iparating sa lahat ng namumuno sa bawat sangay na dalhin agad ang lahat ng talaan at ulat ng nakalipas na 3 taon. Sa kanyang sariling isipan ay inamin ni Sorayang na mas madali pala ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya akalain na magagamit pa niya ang mga bagay na natutunan noong panahon na siya ay nagsilbi bilang alipin ng pinuno ng matuwid na alyansa. Sinunod lamang niya ang paraan at kilos na nakita niya noon kung paano ito makitungo at mag-utos sa mga nasasakupan, at labis siyang nagulat na naging epektibo ito ng lubusan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may naramdaman siyang kakaiba at masamang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang hawak ang isang tasa, napagtanto ni Sorayang na kusang gumagalaw at gumagana muli ang teknik na 6 na lakas ng makalangit na lambat. Ang kanyang matalas na pakiramdam ay nagbabala sa kanya na may paparating na panganib, at nakaramdam siya ng matinding alerto at kaba na tumakip sa kanyang buong katawan. Dahil sa lakas ng teknik na gumagana, nakaramdam siya ng matinding sakit at pamamaga sa likuran ng kanyang leeg. Habang sinusuri ang paligid at ang kanyang pakiramdam,
nagtataka siya kung ano at bakit ang panganib na ito dahil wala naman siyang nakikitang banta at kalaban sa harapan niya, ang mga tunog ng enerhiya ay umuugong sa kanyang pandinig. Biglang nagsalita si Kwan at nagbanggit ng isang bagay na hindi pa niya nababanggit noon pa man, sinabi niyang labis na paubos at napagod ang kanyang sarili noong mga panahon ng pagsasanay, kaya naman kailangan niya ng pang-araw-araw na paggamot at pag-aalaga, habang nagsasalita ay hinuhubad niya ang kanyang damit, at sinabing ipapatawag niya ang manggagamot upang magbigay ng lunas at paggamot na turok, at humihingi siya ng pangunawa mula kay Sorayang. Sa loob ng kanyang isipan ay galit na ininsulto ni Sorayang si Kwan, na tinatawag itong makulit at matandang pasaway, at walang pakialam kung ito ay magpagamot at humiga man lamang, kasabay nito ay nakaramdam siya ng matinding init at puwersa na tila puputulin na ang kanyang mga tainga dahil sa bigat at lakas ng pakiramdam na dumarating, ang pawis ay tumulo sa kanyang mukha habang pilit niyang tinitiis ang nararamdaman. Tumawag si Kwan at inutusan na papasukin ang manggagamot na nagngangalang Fang, sa pagpasok ay nakita lamang ang paa at ibaba ng katawan ng taong darating, ngunit agad na napansin at kinilala ni Sorayang ang uri at lakas ng enerhiyang dala nito, ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka at pagkilala sa pamilyar na pakiramdam. Biglang nagbago ang tanawin at naging madilim, at nakita ni Sorayang ang isang nakakatakot at matandang mukha na puno ng puot at galit, na pagtanto niyang ang lakas at pakiramdam na ito ay kapareho at kahawig ng naramdaman niya noon pa man, na siyang nagdulot ng kanyang matinding alerto at babala, ang panganib na kanyang inaasahan ay narito na at nakatayo mismo sa harapan niya. Habang nararamdaman ng matinding sakit at pamilyar na presensya, napagtanto ni Sorayang na ang lahat ng ito ay nangyayari sa isang sitwasyon na puno ng masidhing alaala at pangyayari na nagdulot ng matinding epekto sa kanya noon pa man. Lumapit ang babaeng nagngangalang Fang at magalang na nagtanong kung bakit siya ipinatawag ni Hong Kwan, sumagot naman si Kwan na nagsisimula na siyang makaramdam ng pananakit ng katawan at kailangan na niya ng paggamot at atensyon mula sa manggagamot. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, magalang na nagpaalam si Fang at humingi ng paumanhin na makakaalis muna siya sandali upang maisigawa ang kanyang tungkulin. Siya ay nakatayo ng tuwid at maganda ang suot na damit na kulay ube at puti, habang ang paligid ay puno ng liwanag at magagandang palamuti na nagbibigay diin sa kanyang presensya. Biglang nabigla at nagulat si Sorayang nang makilala ang lakas at presensya na dala ni Fang, na pagtanto niyang ang masamang pakiramdam at panganib na kanyang naramdaman ay nagmumula mismo sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumaki at puno ng gulat habang nakatuon ang pansin sa bagong dating, at ang kanyang isipan ay puno ng pagkilala sa kung sino talaga ito. Bumati si Fang kay Sorayang gamit ang kanyang pangalan na Chun Hanji, at sa likuran niya ay lumitaw ang isang mas makapangyarihan at dakilang anyo. Sa isipan ni Sorayang ay nagtataka kung paano nagkaroon at paano nakuha ni Fang ito ang lakas at diwa ng lihim na reyna ng masama, na isang bagay na dapat ay matagal nang nawala at kilala lamang sa mga alamat. Tumawa ng mahina si Kwan at sinabing tiyak na namamangha at nabibighani si Sorayang sa kagandahan ng kanyang kasama, ngunit sa loob ng isipan ni Sorayang ay matatag ang kanyang paniniwala at sinabing hindi siya magkakamali sa kanyang nakikita at nararamdaman. Nagtataka siya kung anong uri ng pukana at estratehiya ang ginagamit ni Kwan at ni Fang ito laban sa kanya. Tinawag at tinukoy ni Sorayang si Fang at gamit ang kanyang tunay at lihim na pangalan, na Kwak Sokyo, ang lihim na reyna ng masama, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan at paghamon habang binibigkas ang pangalang iyon. Sa isipan ni Fang ay puno ng pagtataka at gulat kung paano at saan nalaman at nakilala ni Sorayang ang pangalang iyon, na dapat ay nakatago at kilala lamang ng iilan, ang kanyang mga mata ay lumaki at puno ng pagkabigla habang nakatingin kay Sorayang. Mariing nagtanong si Sorayang kung ano at ano ang kaugnayan at ugnayan nito kay Fang, kasabay ng kanyang tanong ay sumabog ang matinding lakas at enerhiyang kulay pula mula sa kanyang katawan na yumanig sa buong paligid at gumiba ng mga gamit sa silid. Sa malayo at sa ibang bahagi ng lugar, may mga taong nakarinig at nagulat sa mga pangyayari, nagtanong sila sa isa't isa kung totoo ba ang kanilang narinig at nakita. Nagalit si Sangho at nagtanong kung talagang hinihingi ng punong tagasuri ang lahat ng talaan at ulat ng nakalipas na 3 taon, pakiramdam niya ay minamaliit at hinahamak sila ni Sorayang dahil sa laki at lawak ng hinihingi nito, at muling nagtanong kung ano ang ginawa at naging tugon ng kanilang dakilang pinuno sa ganitong uri ng pagtrato at utos. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkayamot habang binibigkas ang kanyang saloobin. Sumagot ang isa pang tauhan habang pinupunasan ang kanyang mukha at sugat, at ipinaliwanag na mariing idiniin at nilinaw ng punong tagasuri na ang kanilang angkan ay bahagi at sakop ng banal na samahan. Nagtanong pa siya kung paano at saan sila makakakuha ng lakas ng loob upang tumanggi at sabihin na hindi sila kabilang dito, gayong malinaw at tiyak ang katotohanan iyon.
Muling nagsalita si Sangho na puno ng puot at galit, at tinawag si Sorayang na isang mapagmataas at pasaway na bata. Ipinahayag niya na pagkatapos lamang ng lahat ng ito ay haharapin at aayusin niya mismo ang usapin sa punong tagasuri upang itama ang lahat. Biglang umugong at umalangaw ang isang matinding pagsabog at liwanag na kulay pula at ginto mula sa kabilang bahagi ng gusali. Ang lakas nito ay tumagos hanggang sa labas at yumanig ang buong paligid, na nagdulot ng takot at pagtataka sa lahat ng nakarinig. Nagulat at natakot sila at nagtanong sa isa't isa kung ano ang uri ng ingay at pangyayaring iyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng matinding pagtataka at pangamba habang nakatuon ang kanilang pansin sa direksyon kung saan nagmula ang pagsabog. Sa gitna ng pagkalito at takot, mura at galit na nagtanong si Sangho kung ano ba talaga ang nangyayari at kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Sa kanyang isipan ay pumasok ang kaisipan at paghihinala na maaaring ang punong tagasuri ang sanhi at pinagmulan ng kaguluhan, at siya ang gumawa ng ganoong uri ng lakas at pangyayari. Ang kanyang noo ay pinapawisan dahil sa takot at kaba. Mabilis siyang nag-utos sa kanyang tagapamahala na tipunin at tawagin ang lahat ng mga dalubhasa at mandirigma ng kanilang angkan upang magtipon sa likurang hardin ng kanyang silid. Agad naman itong sinagot at sinunod ng tauhan na puno ng paggalang at pagmamadali dahil sa bigat ng utos. Sa kabilang dako, makikita ang pagkawasak ng silid at mga gamit dahil sa lakas na inilabas. Ang mga piraso ng mesa at sahig ay nagkalat at giba, habang ang alikabok at usok ay pumapailan lang sa himpapawid. Mula sa itaas at malayo, makikita ang buong lawak ng pagkawasak at ang anyo ng mga figure na nakatayo sa gitna ng lahat. Nagtanong si Hungrian kay Dumpil kung ano ang dahilan at bakit biglang kumilos at nagpakita ng ganitong uri ng lakas si Sorayang. Sumagot naman si Dumpil na hindi niya alam ang dahilan, ngunit binigyang diin na kapag sumali at nakilahok ang apat na matatandang pinuno sa labanan ay tiyak na magkakaroon ng malawak at mapaminsalang digmaan. Nakita ni Dumpil na hindi magiging pantay ang labanan kung magpapatuloy sila sa ganitong kalagayan, kaya't iniutos niya na tawagin agad at dalhin ang pangkat ng galit na demonyo. Agad naman itong sinagot ni Hungrian sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang balak at gagawin niya sa susunod na mangyayari. Kasabay nito ay mabilis niya hinagis ang sandata ni Hungrian at mabilis naman sinalo ni Hungrian. Nagtipon ng mga matatandang pinuno at nagpahayag si Dumpil na sinugitan at sinalakay ng punong tagasuri ang kanilang dakilang pinuno. Dahil dito, itinuring nila ang pangyayari bilang opisyal na pagpapahayag ng digmaan laban sa buong angkan ng Joksa. Ang kanilang mga anyo ay nakakatakot at puno ng dilim, habang ang kanilang mga mata ay kumikinang ng kulay ube. Pinawisan si Dumpil at nahirap sa paggawa ng pasya, ngunit sa huli ay buong katapangan niyang sinabi na mananatili siya sa tabi ni Sorayang at ipagtatanggol at poprotektahan ito anuman ang mangyari. Mahigpit na hinawakan ni Sorayang sa leeg ni Fang habang lumalabas ang kulay pulang enerhiya mula sa kanyang katawan. Sinabi niyang minsan lamang siya magtatanong at inulit ang kanyang katanungan tungkol sa tunay na pagkatao at kapangyarihan nito. Si Fang naman ay hirap na hirap huminga at puno ng takot habang sinusubukang lumaban at makawala sa mahigpit na hawak. Mariing inulit ni Sorayang ang kanyang tanong tungkol sa kaugnayan nito sa lihim na reyna ng demonyo, habang lalo pang humihigpit ang kanyang hawak, habang si Fang naman ay nagtataka at nagtatanong kung ano ang tinutukoy nito at kung tungkol saan ang kanyang sinasabi, dahil tila hindi niya alam at inaamin ang bagay na iyon. Muling nagbabala si Sorayang at sinabing minsan lamang siya magtatanong, at nagbanta kung nanaisin ba nitong mamatay doon mismo. Sa kanyang pagbabanta ay lalo pang dumami at lumakas ang kulay pulang liwanag at puwersa na dumadaloy mula sa kanyang katawan, kasabay ng sigaw ni Hungrian sa sakit at hirap habang pilit na tinutulak ang kamay ni Sorayang upang makawala. Biglang sumulpat at lumusab si Quan mula sa itaas habang sumisigaw ng mura at paghamon. Galit na tinawag niyang masama at hamak na tao si Sorayang habang nakatuon ang kanyang atensyon sa pagliligtas ni Fang. Si Hong Quan ay sumigaw at nag-utos na pakawalan agad si Fang, habang nakikita ang matinding galit at pagnanais na makapaghiganti sa kanyang mukha. Mabilis na tumalon at umiwas si Sorayang habang sumisigaw ng malakas si Quan, habang matagumpay na iniligtas ni Quan si Fang sa hawak ni Sorayang. Kasabay noon ay dahan-dahan na bumaba si Sorayang habang seryosong nakatingin sa kanila. Buong galit na nagtanong si Quan kung alam ba nito kung saang lugar at sino para saktan si Fang. Si Fang naman ay nakatayo sa likuran niya at puno ng takot habang nakahawak sa kanyang leeg na hinawakan kanina pa. Mahinahon ngunit mariing sinabi ni Sorayang na umusid at umalis siya sa kanyang dinadaanan. Kasabay ng kanyang salita ay itinaas niya ang kanyang kamay na napapalibutan ng maitim at pulang enerhiya ng mga ugat na gumagapang. Sa isang iglap ay bumulusok ang matinding liwanag at lakas mula sa itaas habang hawak ni Sorayang ang kanyang sandata na nakataas, nabigla at hindi makapaniwala sa si Quan sa nakikita.
Muling nagbabala si Sorayang na kung hindi siya aalis at bibigyan siya ng daan ay tiyak na siya ay mamamatay doon mismo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kulay pula. Ang tanawin ay lumipat sa isang gusaling tinatawag na bulwagan ng pagninilay ng dragon, na pansamantalang tirahan ng pangkat ng mga bantay. Mabilis na tumalon at tumakbo sa ibabaw ng bubungan ng mga gusali habang hawak ang kanyang malaki at matalim na sandata. Itinaas niya ng mataas ang kanyang sandata at malakas na tinawag at ipinatawag ang pangkat ng galit na demonyo. Idinugtong pa niya na ito ay isang sitwasyong pang-emergensya at kailangan nilang magtipon agad-agad. Sa harap ng maraming nakatagong mga mandirigma, ipinahayag niya na mula sa sandaling iyon ay itinuturing na kaaway na may antas na dilaw ang buong angkan ng Joksa. Idinugtong pa niya na sila ay tatango sa likurang hardin ng silid ng pinuno, at ang kanilang pangunahing layunin at tungkulin ay protektahan at ipagtanggol ang punong tagasuri anuman ang mangyari. Ang lahat ng naroon ay nakikinig ng mabuti at puno ng kahandaan. Agad na sumagot at sumunod ang lahat ng naroon ng may paggalang at katapatan, na nagsasabing susundin nila ang utos. Ang kanilang mga mata ay kumikinang ng kakaibang liwanag bilang tanda ng kanilang kapangyarihan at dedikasyon, at ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na umugam. Nakatayo siya sa pinakamataas na bahagi ng gusali habang nakaharap sa kanyang mga tauhan at sinabi na nilapastangan at hinamak ng kabilang panig ang punong tagasuri at ang dangal ng buong samahan. Idineklara niya na sinumang haarang at mapahahadlang sa kanilang misyon ay ituturing ding kaaway at papatayin ng walang pag-aalinlangan at awa. Nakatayo ng matatag si Hungarian habang hawak ng mahigpit ang kanyang malaking sandata, at mariing nagbabala na sinumang makakaharap sa pangkat ng galit na demonyo ay tiyak na makakaharap din sa kanilang kamatayan. Ang kanyang mga tauhan ay nakapaligid sa kanya at sabay-sabay na inulit ang parehong babala habang nakahanda ang kanilang mga sandata at nakatuon ang pansin sa kaaway. Sa isang matalim at mapanganib na tingin, iniutos ni Hungarian na ipakita sa mga hamak na miyembro ng angkan ng Jokso kung bakit ang kanilang pangkat ay kilala bilang pinakamalupit at pinakamatapang sa buong samahan. Lumipat ang tagpo kung saan mabilis na umatake si Dumpil gamit ang kanyang espada na nagdulot ng matinding liwanag at lakas na kulay ginto habang sumisigaw na umatras at lumayo sila. Ang lakas ng kanyang hampas ay tumagos sa hangin at lumikha ng malakas na ugong na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Tatlong matatandang mandirigma mula sa angkan ng Joksa na paatras sa ataking pinakawalan ni Dumpil para pigilan sila sa pag-alis. Sa gitna ng usok at liwanag, tumayo ng matatag si Dumpil at naglabas ng matinding enerhiya na kulay berde at puti habang mariing sinasabi na walang sinuman ang makakalapit at makakadikit sa kanyang Panginoon na kanyang pinuprotektahan. Ang mga kaaway ay nagalit at sumigaw ng mura habang inuutos na umalis siya sa kanilang dinadaanan, ngunit nanatili siyang nakatayo at hindi gumagalaw kahit isang hakbang. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang antas ng lakas ng kanyang mga kalaban ay halos umabot na sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, at alam niyang tiyak na mamamatay siya kapag nagpakita siya ng anumang kahinaan at pagod. Inamin niyang hindi siya takot na mamatay para sa kanyang tungkulin, ngunit nababahala siya na ang kanyang pagkatalo ay maglalagay lamang sa kanyang Panginoon sa mas malaking panganib at kapahamakan. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo habang pilit niyang tinatantya ang sitwasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata habang nanunumpa na kailangan niyang pigilan at harangin sila anuman ang mangyari, kahit pa maputol ang kanyang mga kamay at paa at mapahamak ang kanyang sariling buhay. Muling naglabas siya ng matinding lakas at sumigaw na poprotektahan niya ang kanyang Panginoon sa anumang halaga, at sa kabila ng lahat ng hadlang, sa kanyang paligid ay umikot ang matinding enerhiya na kulay ginto at dilaw na nagtulak palayo sa mga kalaban at gumiba ng paligid. Sa isang iglap, inilabas ang kanyang lihim at makapangyarihang sining ng demonyo na tinatawag na Vajrayaksha. Kasabay nito ay mabilis na sumugod at sunod-sunod na umatake si Sorayang patungo sa kanila. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Fang na ang punong tagasuri ay ang pangatlong alagad ng pinuno ng samahan, at siya rin ang taong naging dahilan ng kapansanan ng panganay na anak ng kanilang angkan. Bagaman inamin nilang isa lamang siyang alagad, hindi nila maipaliwanag kung paano niya nagagawang makipagsabayan at makipantay sa lakas at kapangyarihan ng kanilang dakilang pinuno. Habang patuloy na lumalaban at gumagamit ng kanyang makapangyarihang sining, nagtataka si Fang kung paano nalaman at nakilala ng ikatlong Panginoon ang kanyang guro, at higit na nakakapagtaka kung paano nito nakuha at nalaman ang kanyang tunay na pagkatao at pagkakakilanlan. Puno siya ng pagkabigla at takot dahil nalaman niyang nabasa at nalaman ni Sorayang ang kanyang mga lihim na sining ng panlilinlang, na siyang nakapagpapalinlang at nakakalinlang kahit sa mga mandirigma na nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Dahil sa takot at pagkabigo, nagpasya si Fang na kailangan niyang makalaya at makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Biglang nagulat si Sorayang sa ginawa ni Fang.
Mabilis nagtanong si Sorayang kay Fang at mariing nagtanong kung saan pa nito balak pumunta at tumakas, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pula. Sinubukan pa rin ni Fang na tumakas gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit biglang siya nagulat nang may atake na muntik na siyang tinamaan. Ang atake ay rumaraga sa patungo sa kulong ng mga isda na lumikha ng malakas pagkayanig sa paligid. Ang sandata ni Sorayang ay tumagos ng malalim at basag dahil sa lakas ng pagtama, habang ang mga isda at tubig ay unti-unting nawawala at naglalaho. Mariing sinabi ni Sorayang na mas ninanais niyang mahuli silang buhay, ngunit kung kinakailangan ay hindi siya magdadalawang isip na pumatay at paksain sila, nagbabala rin siyang huwag silang gumawa ng anumang biglaang kilos at galaw, nagalit si Quan at tinawag siyang baliw, habang nagtatanong kung alam ba nito kung saang lugar at sinong mga tao ang kanyang kaharap at kinakalaban. Mahinahon ngunit mariing idineklara ni Sorayang na mula sa araw na iyon ay tatatakan at kikilalanan na ang buong angka ng Joksa bilang mga taksil at kaaway ng samahan, tumutol si Quan at sumigaw na walang katotohanan at walang kabuluhan ang kanyang sinasabi. Nagtanong si Sorayang kung nais ba nitong malaman ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, ipinaliwanag niya na ang tinutukoy nilang lihim na reyna ng demonyo ay dating nagsanay at kabilang sa kuta na tinatawag na bakal at dugo noon pa man. Idinugtong pa ni Sorayang na nagkaroon at nagtago ang kanilang angkan ng isang taong may kaugnayan at kabilang sa nasabing kuta, at ito ang malaking kasalanan na kanilang ginawa, ang kanyang mukha ay seryoso at mariin habang ipinapaliwanag ang kanilang pagkakamali, at ang bawat salita ay dinidiinan upang maunawaan nila ang bigat ng kanilang ginawa. Sinabi ni Sorayang na dahil sa pangyayaring ito ay nawala at nasira ang tiwala ng samahan sa kanila, kaya naman wala silang ibang pagpipilian kundi suriin at makita ang lahat ng talaan at ulat ng kanilang angkan. Sa kabilang dako ay nagbabanggaan ang dalawang mandirigma gamit ang kanilang mga sandata at lakas, at idineklara na kapag kumalat ang balitang ito ay habang buhay silang itatakwil at ituturing na kaaway ng buong mundo ng mga demonyo. Sa isipan ni Quan ay puno ng pagtataka at hindi niya maunawaan kung paano nalaman ng binata na si Pangyong ay alagad ng lihim na reyna ng demonyo, lalo siyang naguluhan dahil kailanman ay hindi niya narinig at nalaman na mayroong ugnayan ang nasabing reyna at ang kuta ng bakal at dugo, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang pilit na iniisip at tinatantya. Galit na sumigaw si Quan at sinabing huwag siyang pagtawanan at lokohin ng mga walang kabuluhang salita, kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang buong lakas at kapangyarihan na kulay ube at lila, na bumubuo ng malalaking alon ng mga likido at nakamamatay. Mabilis na umiwas si Sorayang at bumigkas ng salita ng pagkayamot habang tumatalon palayo sa malalakas na alon ng lason at enerhiyang inilabas ni Quan. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Biglang sumugod si Quan habang sumisigaw ng panghuhusga at pagtawag sa kanya na hanggal, na pagtanto ni Sorayang na inilabas at ginamit na ni Quan ang kanyang sining ng demonyo ng buong buo at walang pag-iimbot. Nakita niya na kahit pareho silang gumagamit ng sining ng lason, ang antas at kalidad ng lakas ni Quan ay ibang-iba at mas mataas kumpara sa kay Hong Yomon. Napansin ni Sorayang na inilalabas at ipinapakalat ni Quan ang nakamamatay na lason sa pamamagitan ng kanyang mga palad at pamamaraan ng pakikipaglaban, kahit na tinamaan siya at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig, nanatili siyang mahinahon at nakaunawa, sa kanyang isipan ay alam niya ang gagawin, at sinabi sa sarili na kailangan lamang niyang tipunin at pagsamasamahin ang lahat ng lason sa isang bahagi ng katawan at pagkatapos ay itapon at ilabas ito ng tuluyan palabas. Sa gitna ng matinding labanan, sumigaw ng malakas si Hungrian at tinawag si Dumpil na Pulaka habang sinasabing naroon na siya upang tumulong. Mabilis na tumalon si Hungrian at lumusab sa mga kalaban habang sumisigaw na hindi makatarungan at hindi patas ang kanilang ginagawa dahil apat sila laban sa isa lamang na kalaban. Pagkatapos ng atake ay lumuhad sandali si Hungrian at tinuya si Dumpil, sinasabing nakakahiya at kaiya-hiyang natatalo ito kahit na hawak niya ang isang napakaganda at napakahusay na uri ng espada. Nagulat si Dumpil at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, at tumugon si Dumpil ng may pagtataka at galit sa sinabi niya. Mabilis na itinapon ni Hungrian ang isang malaking sandata patungo sa direksyon ni Sorayang habang sumisigaw na tanggapin at kunin ito agad. Ang sandata ay lumipad ng mabilis na may kasamang liwanag at hangin. Habang si Sorayang naman ay gumagawa ng paraan upang harangan ang mga sumusugod na kaaway. Sa isang iglap ay nahawakan na ni Sorayang ang itinapong sandata, at nakita siyang nakataas ito habang tumatalon sa ere. Muling naglabas si Quan ng mas malakas at mas maraming lason at enerhiyang kulay ube habang sumisigaw na hindi siya makakatakas at hindi makakaligtas sa kanyang kapangyarihan. Ngunit walang takot na hinarap ni Sorayang ang dambuhalang alon ng lason at hinati ito gamit ang isang matalim at malakas na hampas ng kanyang bagong sandata.
Puno ng pagkabigla si Kwon at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, at nagtanong ng malakas at may pagtataka kung paanong nagawa ni Sorayang na paalang-sala at sirain ang kanyang nakamamatay na lason sa pamamagitan lamang ng isang simpleng hampas. Mahigpit at mariing tinitigan ni Sorayang si Kwon at sinabing ayaw na niyang ulitin pa ang kanyang mga salita, nagbabala siya na tiyak na mamamatay at mapapahamak ito kung magpapatuloy pa ito sa pagharang at paghadlang sa kanyang dinadaanan at layunin. Sa gitna ng matinding galit ay sumigaw ng malakas si Kwon habang ang kanyang buong katawan ay napapaligiran at bumabalot ng makapal at matingkad na kulay lilang enerhiya. Ipinahayag niya na napipilitin na siyang ilabas at gamitin ang kanyang buong lakas at kapangyarihan dahil sa pagpupumilit ni Sorayang. Napansin ni Sorayang na ang dami at bigat ng lason na kanyang inilalabas ay sapat na upang sakupin at sirain ang buong paligid at lahat ng naroon. Kasabay nito ay ang mga lupa ay nagkabasag-basag at lumutang ang mga bato dahil sa lakas ng kanyang presensya. Sa kabilang dako ay mabilis na nagbigay ng utos si Sorayang, sinasabing umatras at lumayo sila agad dahil sa panganib na dulot ng lumalakas na kapangyarihan ni Kwon. Naglabas si Kwon ng dambuhalang alon ng lason at enerhiya na kulay lila na isang higanting buhawi na humahampas at kumakalat sa buong lugar. Kahit na protektado ay naramdaman at napansin ni Sorayang ang bigat at tindi ng lason, at inamin niyang ito ay mas siksik, mas matindi, at higit na nakamamatay kumpara sa kay Hong Yeo-moon. Napagtanto niyang tumagos na ito hanggang sa kanyang kaloob-looban at nagtanong sa sarili kung nasaan na ba at ano na ang nangyari kay Pang Ryung. Sa ibang bahagi ay nakita niya hindi pa umalis si Fang at nanatili lamang ito sa likuran ni Kwon. Napansin din niya na tila hindi ito apektado at hindi naaapektuhan ng nakamamatay na lason na kumakalat sa buong paligid. Itinama ng nakakita ang sariling hinala at sinabing hindi lamang ito simpleng paglaban at pagpigil sa lason. Ipinaliwanag niyang na si Fang ay unti-unting pinupuno at binababad ang buong paligid at hangin ng kanyang sariling madilim at nakakatakot na enerhiya. Napagtanto at naunawaan na ni Sorayang ang lahat habang hawak ng mahigpit ang kanyang espada na napapaligiran ng kulay pulang liwanag. Sinabi niya ngayong nakikita na niya ang tunay na anyo at lakas ng madilim na enerhiya ni Fang, naintindihan na niya ang lahat ng bagay. Muling naalala at naintindihan ni Sorayang kung bakit laging nagbabala at nagpapahiwatig ang kanyang matalas na pandama, at kung bakit nakaramdam siya ng matinding sama ng pakiramdam at bigat noong siya ay umalis at humiwalay sa samahan ng mga banal na demonyo. Kasabay nito ay hinati niya ang ataking patungo sa kanya. Muling sumugod si Kwon at napaisip si Sorayang sinasabing hindi naman dahil hindi niya kayang umalis at humiwalay sa samahan ng mga banal na demonyo. Idinugtong pa niya na ang tunay na dahilan kung bakit nanatili siya at hindi umalis hanggang ngayon ay dahil lamang sa sarili niyang kagustuhan at pasya. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni ay mabilis na lumusab si Kwon habang sumisigaw ng mura at nagnanais na mapatay at mapuksa si Sorayang, ngunit sa kabila ng lahat ng banta at puwersa, mahinahon lamang na sumagot si Sorayang at sinabing manatili siya dahil hindi naman niya talaga ninanais na umalis at lumisan. Humalaklak ng masama si Kwon at sinabing ito na ang huling sandali ng buhay ni Sorayang, at sinabing kung alam lamang niya noon na ito pala ang hiling ni Sorayang na mamatay, sana ay ibinigay at ipinagkaloob niya ito ng mas maaga pa. Sa kanyang isipan, inamin ni Sorayang na ang kanyang pangarap at tunay na kalayaang matagal na niyang hinahangad ay nakatago at nakatali pa sa mga bagay na hindi pa niya naitutuwid at sa mga paghihiganting hindi pa natatapos. Habang sila ay naglalaban, biglang umubo si Sorayang dahil sa bigat ng pinsalang natamo mula sa lakas ni Kwon, habang mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang braso ni Kwon, at sa gitna ng kahirapan ay ipinaliwanag pa rin ni Sorayang ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya umalis at humiwalay noon pa man. Ipinagpatuloy nag-iisip si Sorayang at sinabing ang dahilan ng kanyang pananatili ay dahil sa kanyang sariling kakayahan lamang, hindi niya kayang paksain at patayin ng mag-isa ang lahat ng mga taong may sala at may kinalaman sa kanyang pagkamatay noon pa man. Ipinahayag pa niya na hindi niya matitikman ang tunay na kalayaan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng mga taong kasama at sangkot sa pangyayaring iyon. Mahigpit niya pinilipit ang kamay ni Kwon habang sinasabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaharap sila ng ganito kalapit at kasing dikit. Sinabing niyang mas magiging madali at maginhawa para sa kanya kung papatayin niya silang dalawa. Si Kwon naman nagulat sa narinig ni Sorayang. Sumisigaw ng malakas at puno ng panghahamak, at sinabing tunay na nakalulugod at kasiya siyang makaharap at makilala siya, ikaw na makamandag at masamang ahas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pula at puno ng puot habang tinatawag itong masama at mapanganib na nilalang. Sa isang iglap ay sumigaw ng malakas si Sorayang at bumigkas ng pangalan ng kanyang makapangyarihang atake na tinatawag na pagsabog ng bundok. Kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang buong lakas na suntok na tumagos mula sa katawan ni Kwon.